Kailan kaya tayo makakaahon sa hirap? Bakit mahirap pa rin tayo? Yan ang laging naririnig natin sa ating mga magulang or maaring sa mga kaibigan natin. Dito sa Australia, we live in a rich country, pero alam nyo ba na 6.9 million Australians ang living paycheck to paycheck? No? Ano kaya ang dahilan? Alam nyo ba na mayroong 10 habits, yung mga ginagawa natin na hindi natin napapansin, na dahilan bakit tayo mahirap? Bago yan, ako pala si Rom, licensed financial advisor, an accountant dito sa Australia. So, ano ang unang dahilan or habit natin na magmapapamanatili sa ating mahirap? Isa dyan, nangunguna dyan ay yung paninigarilyo at pag-iinom. Hindi ko na siguro di-discuss ito kasi basahin nyo lang dun sa packet ng sigarilyo. Yung number 1 dahilan na ito, no, so mga naninigarilyo at umiinom, it will damage your health, no. Malaking gastos din ito kung araw-araw niyo siyang ginagawa. Pangalawa, pagsusugal. So, okay lang naman na paminsan-minsan o magtaya ng maliit, pero kung maging habit, yung sabi nga natin na habit, no, yung paulit-ulit na hindi niyo napapansin, malaking bagay ito. Isipin niyo kung ang amount na yan na tinayaan niyo sa loto ay inipon ninyo, no, or ininvest ninyo, maaaring malaki na yan. Sabi nga nila, ang pagpanalo daw sa loto, mas malaki pa daw ang chance na tamaan ka ng kidlat. No? Pangatlo dyan ay ang pagbibili ng branded na items. No? To be honest, yata parang ako, although mayroon ako mga branded items din, no? Minsan niregaluhan ako ng wife ko ng Nike na sapatos, pero I normally wear a non-branded shirt. Parang ito, no? Parang meron yata akong 30 na ganito. I almost wear same kind of clothes every day. Wala siyang brand, no? Wala siyang brand. Ang point ko dito is parang you impress your friend o yung mga colleague mo with your character and your smile, not with the brand of your clothes, no. Pangapat, always yung latest version, no. Kung lagi ka nag-upgrade niyan, pamahal ng pamahal, no, ipunin yun na lang siguro, no. Parang ito, cellphone, hindi ko alam kung anong model itong hawak ko. Hindi ko alam kung ano ang latest na model ng iPhone ngayon, no. Tingnan niyo kung yung mga priorities niyo, no. Mag-upgrade ba kayo ng latest na model ng iPhone, o i-keep niyo na lang yung pera for an emergency, or ipunin yun, no. 5, overpriced coffee. Umiinom din ako ng kape, nagkakape din ako sa labas, pero ang hindi ko maintindihan minsan, no, na kailangan mo mag-aral sa Starbucks, tapos bibili ka ng kape habang nag-aaral. Kuno, yung every morning na kailangan bumili ng kape sa labas din. Mga estudyanteng nakikita ko, hindi ko alam kung ang pinapadala sa inyo is pang tuition or ng magulang niyo or pang kape ninyo, pero with all humility, I studied accounting and passed CPA board exam. I studied law and passed bar examination. I studied Masters of Financial Planning. Pero nag-aaral naman ako hindi sa coffee shop, no? Pero try nyo kayang mag-aaral sa library or sa bahay ninyo, no? Kaysa feel nyo na nare-retain ang inaaral nyo kung sa Starbucks kayo nag-aaral, no? 6, laging kumakain sa labas, no? Pag may mga celebration, okay lang naman. Na-promote, na nag-birthday, that's fine. Pero kung ugaliin niyo siya na everyday kumain sa labas, parang malaking gastos din siya, no. Kahit ako dito sa Australia, I own a business. I'm running my own company. Pero nagbabaon pa rin. Nagbabaon pa rin ako ng lunch. Kumakain pa rin ako. Pinaghahanda pa rin ako ng baon ni Tess, na shoutout sa misis ko, kay Tess, para kumain. Para hindi kumain sa labas, no? Kasi sayang kasi yung food. Kasi around $10 to $12 dito sa Australia yung lunch supposed to be kung kakain ka sa labas. Pang-7, paying only the minimum. Credit cards ninyo, o maring home loan din or yung mga personal loan, maganda yata magbayad ng extra. So yung sample natin yung credit card, ang interest rate niyan is around 19 to 24%. So minimum lang yung binabayad mo. Gumawa ako ng konting calculation, 5,000 na utang, bayaran mo lang siya ng minimum, $5,000. Parang 13 years mo siya mababayaran. So ugaliing magbayad
ng extra, or kung hindi, iwasan ng pangunguta. 8, not canceling yung mga trials na subscription, libre, normally yan, di ba? No? Pero minsan nakakalimutan natin na nag-subscribe pala tayo. Minsan free for 3 months. And then after 3 months, makalimutan natin. So, kasi mga membership, minsan gym, ano pa ba, Spotify, Apple, normally part ng marketing strategy ng mga products na yon ay magbigay ng libre sa umpisa. Kasi majority kasi nakakalimutan na i-cancel. No? So, revisit ninyo at try nyo i-cancel yung mga free trials na yun. Kung hindi mo nyo na siya ginagamit, of course. No? Not looking for discounts ang pang-siyam natin. If you buy an item, no, try na i-compare siya. Pangalawa, pangatlong store. Kahit yung grocery namin, alam ng kapatid ko to, shout out sa kapatid ko nung pinasyalan niya ako rito kay PDEA Director Maharani, Director ng Region 9. Congratulations. Nung pinasyalan mo ako dito sa Australia, no, when we are buying items, no, kahit grocery, nagulat siya, kino-compare namin siya sa Coles, Woolworths, and Aldi. 3 brand, malaking brand dito sa Australia kung saan kami nag-grocery. Kasi may mura, may mga items na mura dito sa isang store na to at mura doon naman sa kabila yung ibang items. Ang pang-10, ang last is no, yung compulsive buying. Isipin niyo yung nag-window shopping ka tapos bigla ka na lang bibili, no. Kung pwede nga hindi mo dalhin yung credit card mo, mag-shop, mag-ano ka na lang, no, pasyal ka sa department store. Kasi ang strategy na marketing strategy nila, ipakita nila yung product straight away, yung benefit niya. Like for example, magpakita ng yung salesman na malaki ang maskulado ang katawan at binagbebenta siya ng gym equipment, no? Tapos bumili ka rin, tapos hindi mo ginamit. Iwan ko kung makaka-relate kayo dito, maraming mga treadmill. Dito sa Australia, no, napapabili sila ng treadmill para mag-jogging daw sila everyday. Pero sa umpisa lang pala, later on nagiging sampayan. Sampayan na lang nila, pinakamahal na sampayan is treadmill, no? Dahil nga yung compulsive buying, yung binili na hindi naman pinag-isipan. So yun yung 10 habits, no, na kung hindi natin iiwasan, hindi natin napapansin ay magpapanatili sa ating mahirap. Kung bago kayo sa channel na ito, hit like and subscribe, and every week magre-release ako ng video at patungkol sa pera. Goodbye!